basahin po natin ang text natin na makikita sa Juan 16:7-9. Sabi po sa verse 7, pero ang totoo para sa ikabubuti niyo ang pag-alis ko, dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo. Verse 8, pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid at ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Verse 9, at ipapakita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumampalataya sa akin. Basbasan ng Diyos ang kanyang mga salita at gayon din tayong lahat na mag-aaral ng kanyang salita. Muli po, isang magandang gabi po sa bawat isa po. So, nung nakaraan po, napaka-timely nung patotoo ni Sister EJ na natanggap niya ang Holy Spirit sapagkat yun po yung matagal niya ng gusto at yung patagal niya nang hinihingi sa Panginoon. So, yun po yung gusto ng ating Panginoon na ano yung palagi nating hingin, yung Holy Spirit, hindi puro pera, pagkain, o material na bagay. So, ang sabi sa Lucas 11:13, Lucas 11 verse 13. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Amen. So daw po, bibigay niya po sapagkat para sa Lord, mabuting bagay ang paghingi ng banal na Espiritu sapagkat napakahalaga sa buhay natin spiritual ang Holy Spirit. So yan po yung pag-aaralan natin, yan yung series natin for the whole fourth quarter na the importance of the Holy Spirit. So ano ba talaga yung nagagawa ng Holy Spirit sa mga tao, both sa believers and non-believers. So napag-aralan po natin sa second quarter yung 7 churches of Asia Minor na pinagpapala ng Diyos ang mga sumusunod sa Kanya, ngunit sinusumpa naman niya yung ayaw sumunod sa Kanya. Po. Kaya pinadala ng Lord ang Holy Spirit para makumbikta ang lahat ng tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya. Kasi nga po, marami ang hindi nakakakilala sa Holy Spirit sapagkat binabaliwala nila yung salita ng Diyos tungkol sa Kanya dahil walang conviction. So yan po, pag-aaralan natin ngayon ang unang role ng Holy Spirit. Lesson 1, the Holy Spirit convicts. Ayan. Convicts, pag sinabing convicts, ibig sabihin, it brings to light or to expose para maliwanagan ang tao, para ilantad ano man yung buhay natin. Yun po ang ibig sabihin ng to convict. The Holy Spirit will convict all the people in this world. Hindi lang po tayong nakakilala na sa Lord, kundi lahat kukonviktahin po niya. So, ang tanong, why? Why does the Holy Spirit convicts? Bakit nga ba nagkukumbikta? Bakit siya tayo ikinukumbikta ng Banal na Espiritu? Number 1, to let the unbelievers know of their sin of unbelief. So, ang una, unbelievers, ang unang kinokonvict na po. Na pinapaalam ng Holy Spirit yung kanilang mga kasalanan. Kasalanan kasi yung hindi naniniwala at hindi nananampalataya sa Panginoon. Kaya sila po yung inuuna para makilalanin nila ang Lord. Alam kasi ng marami, nasa truth sila, yung kanilang paniniwala, tama, nasa tama sila. Kaya kukonvict ng Holy Spirit para makita nila na nasa kamalian sila, na mali yung kanilang sinasampalatayanan, mali yung kanilang ginagawa, mali yung pamamaraan ng pagsamba nila. Yun po, ganun iko-convict ng
ng Holy Spirit ang mga hindi pa nananampalataya sa Kanya. Sabi nga sa 1:16:9, 1:16:9, ipapakita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumasampalataya sa akin. yun, para kilalanin nila, para sumampalataya sila sa Lord, kailangan i-convict sila ng banal na espiritu. Kagaya ng ginawa sa atin before, hindi naman tayo basta talagang pinanganak ng mga Kristiyano na, di po ba, or mga believers na. Dahil sa conviction ng Holy Spirit sa atin, nakita natin yung unbelief. Meron po tayong mga unbelief. Meron po tayong mga ganon nung hindi pa po natin nakikilala ang ating Panginoon. Kaya po, salamat sa Holy Spirit dahil tumugon tayo sa kanyang conviction. So yun po yung maganda sa atin na yung mga tao ngayon na hindi pa po nananampalataya, bakit bounded sila ng tradition? Yung kung ano yung kinagisnan nila, mga pamahiin, yung mga ritual na taliwas sa salita ng Diyos, yun po yung sinusunod nila. Yun po yung mga minanang turo nila sa mga magulang, sa mga matatanda, umaga sa family. Sarado kandado yung isip nila at puso sa katotohanan. Sabi nga sa Matthew 15:6b, Matthew 15:16b. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Yun po, di ba? Kaya yung salita ng Diyos, baliwala kasi ang nasa isip natin, kasama tayo before, di ba? At ngayon yung minana natin, yung mga tinuro sa atin, ng mga magulang natin, yung sinusunod natin dati, akala natin yun yung tama. Kaya kami na talaga pag may nagbibigay ng tracts, ayaw namin tanggapin kasi alam namin against doon sa pananampalataya namin. Yun po. Pero salamat nga sa Lord dahil nabago tayo. So yun po yung ginagawa ng Holy Spirit. So ang dami nating pinaniniwalaan before na mali pala. Like pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang daming santo na niluluran at sinasamba. Inaalaya ng bulaklak at iniilawan. Di ko ba halos lahat tayo nasa ganong kalagayan? May mga hindi naniniwala na ang Lord ay Diyos. Di po ba? Tao lang daw. Yun po ang sabi nila sa 1:8:24. Yan na ba si Sir Edith? Sabi po dyan, 1:8:24, kaya sinabi ko sa inyong, mamamatay kayo na hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay nga kayo kung hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. So yun po. Yun ang role ng Holy Spirit to convict upang maliwanagan ang isipan ng lahat ng mga unbelievers at magsisi. The Lord is still giving us a chance for the unbelievers para makilala siya. Believe and accept Him through the conviction of the Holy Spirit. Yun po. Yun ang ginagawa sa mga unbelievers. Kinukumbikta sila parang katulad ng ginawa sa atin para kilalanin nila ang Panginoon. So number 2, bakit nagko-convict ang Holy Spirit? To expose the believers for being self-righteous. So, eto na po tayo. Ang believers lang po ang tinutukoy dito na kailangan i-expose. Kaya kino-convict tayo para kung mga self-righteous pa rin po tayo hanggang ngayon, makumbikta po tayo. Yun po. The Holy Spirit convicts ang mga self-righteous. Sabi sa Ezekiel 33:12-13. Ezekiel 33:12 verse 13. Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa inyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makakapagligtas sa kanila kung magpakasama sila, kung ang
masama ay magpakabuti, hindi siya maparusahan, ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, paparusahan siya. Yan. 13. Sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay, subalit kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan at nagpapakasama, mawawalan ng kabuluhan ang kanyang kabutihan. Mamatay siya sa kasamaang kanyang ginawa. Amen. Amen. O yun, naging righteous o matuwid tayo dahil sa Panginoon. Hindi dahil sa mga gawa natin, kahit sabihin natin na mabuti naman ako before na hindi pa natin tinatanggap ang Lord. Pero hindi po yun counted na po. Yung hindi dahil sa mga gawa natin kaya kung ipagmamalaki natin yung mga gawa natin, ang sabi yan, mamamatay tayo spiritually sapagkat ang lahat ng sariling gawa natin, kahit mabuti lahat yun, lahat yun ay maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Kumbaga, lahat nung kabutihan natin before na hindi pa natin nakikilala ang Lord, baliwala lahat yun dahil para sa Lord, parang basahan lang po na marumi yun sa kanyang harapan. Sabi sa Isaiah 64:6a, hindi ba, Sister Maui? Sabi po dyan, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruming basahan ang katulad. Yan po yung before natin nakilala ang Panginoon. Po. Kaya nung makakilala tayo sa Lord, huwag natin ipagmalaki yung mabubuting gawa natin kasi baliwala nga po lahat ng yun. Po. Na kung sa sarili mabuting gawa lamang pala natin maliligtas na tayo, bakit pa nagkatawang tao ang Lord? Bakit pa siya nagpakahirap, di ba? Bakit pa siya namatay? Para nung gano'n naman pala na yung gawa natin accepted o mabuti sa harapan ng Panginoon. Pero hindi nga po yun Tandaan po natin, we were not saved by our own righteousness. Because no one is righteous before the Lord. Sabi sa Romans 3:10-11. Romans 3:10-11. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. 11. Walang nakakaunawa, walang nakakahanap sa Diyos. Amen. Amen. So before yon, nang wala pang conviction, wala tayong conviction, wala pong matuwid kahit isa sa atin. Kaya salamat. Diba? Lagi po nating pasalamatan ang banal na Espiritu dahil kinonvict niya tayo, nangusap siya sa atin, tinanggap natin, kaya naging matuwid po tayo sa harapan ng Panginoon. Pero wag po tayo maging self-righteous. Ayan po yun. Kasi talagang nilalantad ng Holy Spirit yung pagiging self-righteous natin. Upang kilalanin natin na naligtas tayo dahil sa habag ng Diyos, hindi dahil sa righteous tayo. Dahil nakakilala na tayo sa Lord, magmamalaki na tayo, magiging self-righteous na tayo. So, hindi po. Lagi natin tandaan, yung kaligtasan natin ay dahil sa habag ng Lord, hindi dahil mabuti o matuwid tayo. Amen po ba yan? Number 3, ano pa daw po? The Holy Spirit convicts everyone about God's judgment. So, lahat na yan. Magkasama na yung believers and unbelievers na kinoconvict ng Lord upang ipaalam ang tungkol sa paghuhukom ng Diyos. Actually, ang huhukuman talaga ng Diyos ay mga demonyo. Hindi na babago yung desisyon na yun ng Diyos para talaga lang yan sa mga suwail na po. That is why the Holy Spirit convicts both the believers and unbelievers upang babalaan tayo. Babalaan ang lahat ng tao na mayroong judgment na magaganap. Kaya dapat mag-ingat tayo sa strategies ng demonyo. Kasi talagang yung talagang judgment para sa demonyo di po ba? Pero kung magiging self-righteous tayo, kakalimutan natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin,
Iyon po ay strategies ng demonyo na para tayo po ay malinlang muli at madala niya muli sa kanya, makasama niya sa impyerno. Yun po yung trabaho talaga ng diablo, di ba? Para wasakin, sirain, para patayin talaga yung spiritual po natin para makasama niya tayo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga gawa ng kaaway. Sa unbelievers naman, puro kasinungalingan yung itatanim sa puso at isipan nila ng kaaway upang hindi sila maligtas talaga. Para makasama sila sa hukuman ng Diyos. Yun po ang trabaho ng diablo at kaya tayo kinukonvict naman ng Holy Spirit para hindi po tayo madaya ng kaaway. Kaya mahalaga po ang pagdalo sa mga gawain ng Panginoon upang malaman natin through preaching God's Word na ang magaganap sa huling panahon. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, the Holy Spirit convicts us to know and understand the whole truth about the future. Yun po, malalaman natin kung ano ba yung magaganap sa mga darating na panahon or sa wakas nitong daigdig na to. Ano ba yung magaganap? Siyempre po, yung judgment. So mauunawaan lang natin yan kung palagi po tayong dumadalo sa gawain. Ipapaunawa sa atin ng Holy Spirit yung magaganap sa huling panahon. Sabi sa 1:16-13. 1:16-13. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Amen. So, dapat sensitive po tayo sa pangungusap sa atin ng Holy Spirit sapagkat patuloy siyang nangungusap upang manatili tayo sa katotohanan. And hindi po sa ating sa sarili po natin, kundi sa God's righteousness. Yun po yung gusto ng mangyari ng Holy Spirit sa atin. Kaya inukonbikta niya po tayo bilang mga mananampalataya para hindi po tayo, kumbaga, mangmang o sa katuruan o sa katotohanan. Para alam po natin ano yung magaganap ba. Dapat maiwasan po natin yung judgment na yan pagdating ng panahon. Kung mananatili tayong matuwid sa harapan ng Panginoon, panatag po tayong makakatayo sa hukuman ng Diyos. Hindi po tayo magiging guilty pagharap natin sa Panginoon. Sabi nga sa unang 1:3-19-21. 1 John 3:19-21. Secondas family. 1 John 3:19-22, verse 19. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Verse 20, kahit inuusig man tayo ng ating konsensya, sapagkat ang Diyos ay masigit kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Verse 21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, panatag tayong makakalapit sa Diyos. Verse 22, at matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naayon sa Kanyang kalooban. Amen. Amen. Pag nasa katotohanan tayo, panatag daw po yung ating kalooban sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit humarap tayo sa Lord ngayon, panatag yung kalooban natin, wala tayong kinakatakot dahil alam natin yung katotohanan at sinusunod natin kung ano ang totoo. Hindi tayo nag-a-against sa katotohanan or hindi natin binabaliwala yung conviction sa atin ng Holy Spirit, yung pagpapaliwanag, yung pagpapaunawa sa atin.
kung sinusunod po natin lahat ng yun, anong sabi? Diba? Tayo daw po ay tatanggap man yung hinihiling natin sa Kanya. So, yun po yung napakaganda na may mga pagkakataong nakakagawa pa rin tayo ng kamalian, ng kasalanan, di ba? The Holy Spirit convicts us upang magsisi tayo kaagad. Di po ba ganon? Yung alam na alam natin pag mali yung ginawa natin eh. Alam na alam natin kung na hindi natin nasusunod yung kalooban ng Panginoon. Kaya nakakapagsisi tayo kaagad dahil kinokonbikta tayo ng Holy Spirit. Pinapaisip niya kaagad sa atin, mali yan. Di po ba? Nararanasan po ba natin yun? Yes, pag alam natin na pag may Holy Spirit po tayo, siya yung laging nagko-convicta po sa atin. Kaya po pag talagang sinusunod natin yung conviction ng Holy Spirit, hindi po tayo magiging guilty pagharap natin sa ating Panginoon. Always listen to the conviction of the Holy Spirit. Yan po yung mahalaga. Maging sensitive tayo para alam po natin, Holy Spirit ba yan o kaaway? So, dapat alam din po natin yan. Po, ang tanong, how does the Holy Spirit convict? Paano ba nagko-convict ang Holy Spirit? Paano siya nangungusap sa atin? Paano niya tayo in-expose kung meron tayong mali? Sabi po, number 1, through the Word of God. Ayan, yan po. Kaya napakahalaga po lagi ng pag-aaral ng salita ng Lord, pakikinig ng salita ng Lord. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao na kanyang nilalang. That is why the Holy Spirit convicts the unbelievers sa pamagitan ng salita ng Diyos upang matugunan ang spiritual needs, which is their salvation. Para sa mga unbelievers, kaya sila kinoconvict para sila ma-save through the Word of God. Yun, sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, mananampalataya sila sa Lord. Mapapatawad sila sa kanilang kasalanan at maliligtas. Sabi sa Romans 10:17, Roma 10:17, sasampalataya lang ang tao kung marinig niya ang mensaheng tungkol kay Kristo at marinig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Amen. Kaya po, napakahalaga po na tayo mga unbelievers ang inaasahan ng Lord na maghahayag ng gospel. No, po, para hindi lamang po ang pastor ang inutusan ng Lord na maghayag po upang makapakinig po yung mga unbelievers. The Holy Spirit will convict them kung meron silang naririnig na salita ng Diyos. Tulad ng nangyari sa Gawa 2 ng maghayag si Pedro, di po ba? Paano tinanggap? Paano sila na-convict? Tumagos sa puso ng mga tao yung sinasabi ni Pedro. Hindi lang yung nagsasalita si Pedro, di ba? Kumisan tayo, hindi natin pinapansin yung nagsasalita. Pero pag kinonvict tayo ng Holy Spirit, hindi mo siya matatanggihan. Yun po yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Na-convict sila, tumagos sa puso nila, kung ano yung sinasabi ni Pedro. Sabi sa Gawa 2:37. Ako na po babasa si Gawa 2:37-38. Verse 37, nang marinig ninyo ang mga taong tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Verse 38, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen. Di po ba? Ano daw, ang banal na Espiritu, regalo sa atin ng Diyos yan. Kaya dapat pinapakinggan natin, pinaniniwalaan, at sinusunod po natin. Diba? Like Peter, we were commissioned to share the gospel of the Lord. Hindi lang yung mga disciples ang inutusan ng Lord, kundi lahat po tayo so that many will have faith, will obey, and will be saved. Kasi hanggat hindi po talaga naipapangaral sa buong mundo ang salita ng Lord, hindi babalik ang Lord.
Kaya dapat tayo po na inatasan nito ay sumunod po na mag-share ng gospel. Sabi sa Marcos 16:15-16. Sir Susan. Marcos 16:15-16, verse 15, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao." Verses 16, ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Amen. So, yun po, di ba? So, talagang pag sumampalataya, maliligtas. Pero pag hindi, yun po ang mapaparusahan. Kaya po, tayo po ang gagamitin ng Lord para wala pong maparusahan. Na dapat maliligtas ang lahat ng sasampalataya dahil sa pagsunod nila sa conviction ng Holy Spirit. Na pag tayo po ay nag-share ng gospel, so it depends na sa kanila ngayon kung paano nila tatanggapin ang conviction ng Holy Spirit. Ang importante na i-share po natin. So, hindi tumitigil ang Holy Spirit in convicting people upang maligtas at sumamba sa Panginoong kasama natin. Gusto ng Lord, lahat maligtas. Sabi nga sa 1:4-23-24. 1:4, verse 23-24. Verse 23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Amen. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, lahat ng believers, inuudyo ka ng Holy Spirit sa pamagitan ng salita ng Diyos upang magkaisa in one spirit, sa isang espiritu lang, at magkaroon ng mapayapang pagsasamahan. Yun po ang ginagawa naman sa atin ng Holy Spirit, kaya po tayo ay pagsamba natin in spirit and in truth. Sabi sa Efeso 4:3, Sir Imelda. Wala pa si Sir Imelda. Efeso 4:3, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa sa inyo mula sa banal na espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Amen. O yung po banal na espiritu din ang nag-uudyok sa ating lahat po para tayo magkaisa. Dawa po. Lahat talaga tayo sumusunod para wala pong awayan, walang division, lalo na sa loob ng iglesia, di po ba? Kung lahat tayo ay sumusunod or sensitive sa conviction ng Holy Spirit, wala pong away, walang kapupukan sa ating samahan. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mananatili tayong tapat hanggang sa pagbabalik ng Lord kung susunod tayo sa conviction ng Holy Spirit. Siyempre, di ba, kung nagkakaisa po tayo, mapayapa yung samahan natin, lahat po tayo mananatili. Sabi nga sa Matthew 24:13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ayan. Kaya yun po, maliligtas tayo kung patuloy na mananatiling tapat sa ating Panginoon. Then number 2, na paano? The Holy Spirit convicts everyone to sin no more. Ayan. Namamanhik ang banal na espiritu sa lahat sa atin na huwag na tayong gumawa ng kasalanan. Huwag gumawa po gumawa. Nangungunsap siya at nagpapaalala sa lahat every time na nakakagawa tayo ng kasalanan, kinokonbikta niya po tayo. Sa mga unbelievers, hinahayag ng Holy Spirit ang kanilang kasalanan upang aminin, ipahayag at pagsisihan nila. Kaya makakaasa naman sila na tapat ang Diyos at patuloy na nagpapatawad. Sabi sa unang Juan 1:9. Unang Juan 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan,
Maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. So, ganun po kabuti ang Lord, di ba? Kukonbiktahin tayo ng Holy Spirit kung may kasalanan tayo, at pag nagsisi naman tayo, handang magpatawad ang Diyos sa atin. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong maging against na po sa pangungusap sa conviction ng Holy Spirit. Lahat ng kasalanan, ilalantad po yan. Hindi ito maitatago kahit kailan. Tulad dito ng isang bagay na nabubulok, diba? Na kahit itago mo man yan, sisigaw at sisigaw pa rin. Ganon din po yung kasalanan. Sisigaw din po yan. Hindi po natin kaya itago yan. So, try to hide or deny it. Huwag nang mag-justify ng kasalanan. Just acknowledge it and ask for forgiveness. Di ba kagaya ni Haring David na sabihin ni prophet Nathan na yung kasalanan niya, inamin niya agad wala na yung dahilan pa. Dapat ganon po tayo. Acknowledge po natin. Hingi na lang tayo ng tawad sa Lord. Aminin natin, magsisi tayo na lalo na tayong mga believers po, di ba? Upang muli tayong kahabagan ng Panginoon. Huwag na tayong magtago ng kasalanan. Sabi nga sa Kawikaan 28:13, Termira. Wala si Ala. Dito po. Wait lang po. Hindi ko makita. Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Purihin ng Lord. Di po ba? Yun po kaya wag na natin itago, wag na tayong magtago ng kasalanan kasi daw hindi tayo mapapabuti. O ano dapat natin gawin? Magsisi na lang po tayo. Tayo mga believers ang nakakaalam ng pinagdaanang hirap ng Lord Di po ba? Alam natin kung paano nagdusa ang ating Panginoon, paano tayo tinubos sa ating mga kasalanan, namatay siya para mapatawad tayo, tapos babalik lang tayo sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan o sa pamumuhay ng makasalanan. Sipin po natin kung gaano kasakit yon sa ating Panginoon. Diba tayo lang, nasasaktan tayo pag may nakikita tayong kapatiran na muli bumabalik sa paggawa ng kamalian, paggawa ng kasalanan, di po ba? Di lalo na ang Lord kasi namatay na siya para sa atin, di po ba? Kaya po yun ang lagi nating isipin para makaiwas po tayo sa kasalanan. Na napatawad tayo dahil sa pinagdaan ng hirap ng Panginoon. Kaya makakaiwas tayo sa kasalanan pag yun lagi yung nasa isip po natin. Kaya sobra tayong mahal ng Panginoon po through the Holy Spirit na kinukonbikta tayo and nandoon pa rin na patuloy pa rin siya nagpapatawad po sa atin para mamuhay tayo in a righteous life. Yun po ang gusto ng Lord maging matuwid yung pamumuhay po natin. Sabi sa Awit 32 verse 5, Sir Darlene, andyan ba? Sabi po dyan sa Awit 32 verse 5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi ko inilihim. Ako'y nagpasya sa iyo'y ipagtapat, ang sala ko'y ipinatawad mong lahat. Ganun po, kabuti ang Panginoon. Once na tayo po ay nagpasya na magsisi, pagtapat natin sa Lord, di ba? If we confess our sins unto the Lord, sabi nga sa 1 John 1:9, handa siyang magpatawad sa lahat ng ating mga karumihan, gaano man yung karami, sabi nga, di ba? Gaano man karami, gaano man kaitim yung ating mga kasalanan, handa niya tayong linisin. Kasi nga po, faithful ang God to forgive. Just be sincere in asking for forgiveness. Dapat pagtao sa puso yung paghingi po natin ng tawad sa ating mga kasalanan.
talaga pong hindi natin uulit-ulitin ito. At saka, alam ng Lord kung sincere yung paghingi natin ng tawad or hindi. Diba? Tularan natin nga po sa katulad ng sabi ko, katulad ni Haring David po, mula sa puso, kaya wala nang naitala o na-record na nagkasala pa siya muli kasi nga po galing sa puso yung paghingi niya ng tawad. Sabi nga sa awit 51, 1 and 2 and 10 to 11. Awit 51, verse 1 to 2. Ako'y kaawaan, mahal ko Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Verse 2, linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Verse 10, isang pusong tapat sa aking likhain. Yan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Verse 11, sa iyong harapay huwag akong alisin. Yung banal na espiritu'y paghariin. Amen. Yan po talaga yung hiningi ni Haring David. Diba? Hindi lang siya isang pusong tapat, kundi higit sa lahat, yung banal na espiritu ang siyang paghariin sa kanya. Yun. Kaya hindi na po siya nagkasala, wala nang na-record na kasalanang nagawa pa niya after na patawarin siya ng Panginoon. So, ganun din po tayo. Na po, pag yung Holy Spirit ang pinaghahari natin sa buhay po natin, talaga po maiiwasan po natin ang paggawa ng kasalanan. Sabi nga sa Tito 3:6-7. Tito chapter 3 verse 6-7, verse 6. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Verse 7, upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ayon sa pinangakong buhay na walang hanggan. Amen. Hindi po ulit-ulit na ginawa tayong matuwid dahil sa kagandahang loob ng Diyos. By His grace, kaya lang po tayo naging matuwid. Kaya dapat po, pangatawanan na po natin to, na talagang magbuhay na po tayo righteous sa harapan ng Panginoon upang sa ganon, natanggap po natin yung ipinangakong buhay na walang hanggan. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos yung Holy Spirit sa mga humihingi sa Kanya upang makapamuhay ng matuwid. The grace of the Lord made us righteous when we fully surrendered our life to Him. Dapat nakasurrender po yung buhay natin na sumusunod sa mga pinag-uutos sa atin ng Lord. And number 3, the Holy Spirit convicts us to live a holy life. So hindi lang po maging matuwid yung buhay natin, ang conviction ng Holy Spirit sa atin, kundi buhay na may kabanalan. Yun din po. Hindi lang yung pagiging matuwid, kundi pagiging banal din po. Sapagkat banal ang tumawag sa atin. Our Lord wants us to be holy because He who called us is holy. Sabi sa unang Pedro 1:14-16. Verse 14, bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Utos ng Lord na maging banal tayo, na magpakabanal tayo. Kasi nga po, binago na niya tayo eh. Kaya huwag na nating balikan pa yung masasamang gawa natin nang hindi pa tayo nakakakilala sa Lord. Nahugasan na tayo ng banal na dugo ng Lord nang magpabautismo tayo sa tubig sa kanyang pangalan. Kaya, continue to live a holy life. Yun po ang gusto ng Panginoon. Sabi sa unang Pedro 1:18-19 and 22-23. Verse 18, alam ninyo kung ano ang
ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinatubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak. Verse 19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Verse 22, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Verse 23, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng kapanganakan, may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Amen po. Praise the Lord, di po ba? Yun po, nire-remind tayo palagi ng Holy Spirit that we were made holy through the precious blood of our Lord. Dapat lagi po nasa isip po natin yan, na naging hinugasan na po tayo ng banal na dugo ng Lord, kaya dapat manatili po yung kalinisan sa atin o yung kabanalan. Huwag nating baliwalain yung tinanggap natin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon upang makapamuhay tayong banal hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Let us live in holiness until the Lord comes. Kaya po natin yan dahil nasa atin ang banal na Espiritu. So ano po ang magiging resulta of being convicted? God will count us worthy of His kingdom. Ayan po, napakaganda po, diba? Na talagang may bibilang tayong karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. O, higit sa lahat, hindi na tayo uusigin ng Diyos at hindi nahahatulan sapagkat nakinig at sinunod natin yung conviction ng Holy Spirit. God is a righteous God. Hindi po yan pwedeng mabago. No more condemnation para sa atin na patuloy na sumusunod sa conviction ng Holy Spirit. Pagharap natin sa hukuman ng righteous God, no more condemnation. Sabi sa Romans 8:1 and 2. Roma 8 verse 1, kaya ngayon hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus. Verse 2, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Di ba yung power of the Holy Spirit? Yun po. Di ba yun po yung nagpalaya na po sa atin? Sabi nga sa English version, there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Yun po, ang hindi na po hahatulan. Yung namumuhay according to the Spirit, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya po napakahalaga ng banal na Espiritu kung magiging sensitive po tayo sa kanyang conviction. Po, magiging worthy daw po tayong makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nga po sa 2 Thessalonians 1:5. 2 Thessalonica 1:5. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos at ginagawa niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan na inyong pagtitiis. Amen. O, di ba ba? So, meron man tayong pagtitiis ngayon, tandaan po natin na magpatuloy lang po tayo dahil yun po yung way para tayo ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Po. Let us remain in God's love upang makapagtiis tayo hanggang wakas habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan po. Sabi nga po sa Judas 1:21, Sir Robelin, sabi po dyan, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin.
Ayun po eh. Habag niyang ng Diyos yan, kaya dapat manatili po tayo. Po. Sabi nga, huwag nating i-ignore yung pangusap sa atin ng banal na Espiritu. But always be sensitive to be able to do what the Holy Spirit tells us. Dapat pag sensitive tayo, lahat ng sasabihin ng Holy Spirit, papakinggan po natin yan at gagawin. Kailangan masunod natin ano man yung sinasabi or conviction ng Holy Spirit sa atin, pagtutuwid man yan, paalala, o paglalantad man ng ating mga kasalanan, dapat nakikinig po tayo. Sabi sa unang Thessalonica 4:7 and 8. Unang Thessalonica 4:7 and 8. Tinawag kayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Amen. Verse 8, at sino mang hindi sumusunod sa mga utos na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Amen. So yun po, when the Holy Spirit convicts us, sundin natin sapagkat He gives us an inner desire to renew and change our life according to the will of God. Po. Hindi tayo mawawala sa kalooban ng Diyos kapag nasusunod natin yung udyok ng banal na Espiritu. Kaya sundin po natin sapagkat all will stand before God's holy throne. Lahat po tayo. Pagdating ng taktang panahon, harap po tayo sa throne of grace ng Panginoon or throne, yung white throne judgment po to give an account of what yung ginawa po natin na po about ourselves, ano po ba yung mga ginawa natin habang nandito tayo, magbibigay sulit po tayo sa Diyos sa takdang panahon. Sa Romans 14:12, bilang panghuling verse po natin, ang sabi po dyan, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang ginawa. So, ano ngayon ang tanong sa atin? Guilty or not guilty? Convicted or not convicted? Kayo po ang makakasagot sa tanong na yan. Sa mga susunod, syempre, not convicted, no more condemnation, sabi nga po, diba? Kaya, ikapin natin palaging mapuspos tayo ng banal na Espiritu upang maging sensitive tayo sa pangungusap niya sa atin. Yan po, ang pinapasabi ng banal na Espiritu, ano ang kanyang role sa atin ngayon? To convict every one of us. Nawa po, nakumbikta tayo, nawa naramdaman natin ang banal ng Espiritu, at ipamuhay po natin ano man ang kanyang mga sinasabi sa atin. God bless us all po.